Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, magbubuo tayo ng wiring ng washing machine, kung paano natin pandarin ito, kung paano natin i-connect dito sa switch, selector switch, at saka motor, yung mula dito sa timer papunta sa motor na nakakonect sa ating kapasitor. Ayan. Ngayon guys, ito yung yung schematic diagram niya na 5 wires. Ito siya. Yan ang schematic diagram nito. Ngayon, pero bago natin umpisahan ito, intro muna tayo guys. Ngayon guys, babalik tayo rito. Ito ang 5 wires nya. Ngayon, kukunin natin yung forward reverse nito, yung wire ng soap nya, yung common, at saka yung normal. Titingnan natin dito, at saka dito, titingnan natin dito kung saan dito yung common, at saka forward reverse. Ang mabilisan na pagkuha nito guys, ito, sa natin, kunin muna natin ito. Yellow at saka blue, kukunin natin ang resistance nya. 27.8, dito ulit. 27.8. Pag nakakuha mo na yung 27.8, dalawang 27.8, dito ka na sa dalawa. Magtitest. Kunin natin ito. Dapat maging 55 yan. Yan, tama, 55. Pag nag 55, ibig sabihin mataas itong dalawa, matik na yan na ito yung forward reverse mo. Yan. Itong dalawa. Ito yung common mo. Yan. Kasi, pag tinisting mo itong dalawa, laging 27. Yan. 27. Pag ito yung kinakuha mo, na kulay, yung blue at saka orange, ito ang result niyan. Yan, tapos dito ulit sa orange naman yung result niyan. 27. Tapos pag dito ka nag-testing, ito yung result niyan. Kailangan mataas kasi in-add mo yung dalawa kanina na 27. Ngayon ito na yung common mo, makukuha mo na kagad yan. Na ito yung common, mataas. Lagyan natin ng common. Ito yung common mo. Lagyan natin. Ito yung forward reverse mo. Ito naman yung reverse. Ito yung forward. Yan, lagyan na natin. Ito yung common. Ito yung forward. Ito yung reverse. Nakuha na natin agad. Dito naman tayo. Lagay natin sa continuity. Ang mabilisan natin na pagkuha nito guys, dito sa timer. Yan. Ito, was timer natin ito. Ito ay selector switch natin ito. Yan. Ang pagkuha nito, dito muna tayo. Yan. Antayin natin kung mamatay. Wala. Ibig sabihin, ang isa dito ay line. Yan. Line na yan. Tapos, ito ay sa common. Nasa switch. Ngayon, titestingin natin ito. Dito yung orange at saka green, tumunog. Ito tumunog, ito
Ngayon tumunog. Dito tayo sa orange. Lipat tayo sa sunod. Tsaka yellow. Wala. Wala. Ito guys, wala na. Yung dilaw at saka orange, wala siya. Tapos dito tayo sa yellow at saka violet. Nawawala. May continuity tapos nawawala. Yan. Ito nakuha na natin kaagad guys. Na ito ay ito yung sa ano natin, forward reverse. Ngayon, nakuha na natin sa forward reverse. Dito na natin i-connect yan. Yan. Kasi wala namang problema ito. Dalawa lang ito. Kahit saan mo ilagay ito, gagana yung motor natin. Kasi dalawang linya lang. Ngayon, dito natin i-connect yan. Yung dalawa. Dito sa, connected yan sa kapasitor natin. Ito yung ano natin sa kapasitor. Makikita natin yan dito. C2. Nakalagay dito C2 10UF. Ibig sabihin, ang 10UF, dito yan sa motor. Ito ang papunta sa spinner dryer natin. Na wire, ito. Sa dryer natin ito. Sa motor. Yan. Tingnan mo, naka-color code siya. Yan. Dito natin i-connect yan. Yan. Connected yan dito. Tapos ito, connected din yan dito. Dito sa, ano natin. Galing sa timer. Yan. Ngayon ito, itong dalawa na ito, pupunta na ito sa switch natin. Ganun lang yung pagkuha guys sa switch dito. Sa selector switch natin. Kasama na rin ito yung isa. Dahil ito lang naman, ito silang isa, dalawa, tatlo, isang linya lang. Isang linya lang ito. Ito ay line. Papunta sa dito sa ano natin, sa selector switch. Isang linya lang ito. Hindi kayo hindi kayo matatakot na mag-shortage ito. Isang linya lang ito sila. Ito. Ngayon ito yung isang line. Papunta yan dito sa ano natin, supply. Ito. Papunta na yan ito sa supply natin. Dito natin i-connect yan. Ito yung supply nya. Ganun lang kadali yung mag-wiring sa ano natin, sa washing machine. Tapos ito, papunta naman ito yung common. Ito ay magka-partner sila, ay papunta yan sa supply din natin. Ito. Ngayon, lagyan natin ito ng pangalan. Ito ang kapasitor natin. Ito ay 10UF. 10UF ito guys na kapasitor. Yan. Okay na yung connection natin. Nakakonect na lahat. Lagyan muna natin ito ng tape para sigurado. Hindi tayo magka-problema sa short circuit dahil may mga open na conductor. Siguraduhin natin guys na walang open na conductor. Laging tandaan na mag-ingat sa kurente pag gumagawa tayo dahil may 220 volts ito. Ito na yung punta ng supply natin guys. Reviewin natin. Naka-color code naman. Ito nasa brown. Ito yung sa ano natin, washing machine na wash timer. Pupunta ito sa ano natin, sa supply ng wire natin. Ito naman yung common na galing sa motor na kinuha natin ng resistance value kanina. Ito naman yung papunta sa ano din, sa supply natin. Ito, yung dalawa na naka-color code, ito na wala kaninang resistance. Ito yung forward reverse natin. Dito din sa motor natin, yan ang forward reverse natin. Ngayon, okay na yung ano natin, yung connection natin. Titestingin natin guys. Yan. Tapos itong dalawa, ito yung sub at saka normal nya.
Ngayon guys, isaksak na natin. Paganahin na natin yung motor. Ito yung motor niya. Nakikita natin dito kung mag-forward reverse siya. Yan. Isaksak na natin. Ngayon, nakasaksak na guys. Hindi pa natin na-on yung timer. Was timer. I-ano natin. Pandarin natin yung motor natin. Titingnan natin kung gagana siya. Ayan, gumana na. Kita mo, nagre-forward reverse na siya. Ngayon, isi-select natin sa selector switch niya kung hahaba yung ikot niya. Ayan. Gumagana na siya. Ikutin ulit natin yung selector switch niya. Kami pagbago. Ayan, umiksi yung ano niya, yung ano niya, forward reverse niya. Yung ano niya ay umiksi. Umiksi yung ano niya, yung ikot niya. Yung clockwise niya at saka counterclockwise niya. Ganun lang yung koneksyon ng ano natin, 5 wires na was timer. Ikutin natin ulit. Three seconds lang tapos nagre-reverse na. Maganda pa yung motor niya, walang ka-alog-alog oh. Ikutin natin ulit. Yan yung pinakamahaba niya, 5 seconds. Yan ang pinaka normal wash niya guys. Yan. Ngayon, na-testing na natin. Titingnan natin sa diagram niya. Patayin natin sa ano niya, hayaan natin na mawawala lang ito. Kasi masisira yung gear niya sa loob nito pag binalik natin na naka-off. Hugutin natin sa saksakan para mamatay yung motor natin guys. Ngayon, ito na yung diagram natin na ginawa. Yan. 5 wires. Yung violet pamunta dito sa selector switch. Ito. Tapos yung ano naman, yung green pumunta dito sa selector switch niya. Ito. Ito yung yellow. Yan ang forward niya. Yung orange, yan ang reverse niya. Pero dito sa nilagay ko, sa masking tape, reverse ang ano, ang yellow. Wala namang problema yan guys, kahit magkabaliktad-baliktad. Ito, yung dalawa na ito, wala namang problema yan. Ngayon, pumunta sa kapasitor. Ito muna kapasitor. Ito kapasitor natin. Yan. Pumunta sa kapasitor natin. Yung dalawang linya. Ito naman sa kapasitor, wala namang problema ito guys. Wala namang polarity ito. Kahit ganito tayo, wala din problema yan yung sa kapasitor natin. Kahit siya may connect dito sa dalawa. Ito. Diba ito ay pumunta sa kapasitor natin, nag-color code tayo. Kahit ito magkamali tayo ng ano sa kapasitor natin, tapping, walang problema yan.
Basta dalawa lang, walang problema. Yan. Ngayon, ito yung common, yung blow. Ito sa, yan. Yung common. Ito sa, yung blow. Ito. Ngayon, ito naman yung, natapos na natin ito, yung sa switch. Ganon lang yung guys. Tapos, kulang tayo sa fuse. Ayan, may fuse yan dapat na 5 amperes. Mula dito sa, dito. Mula dito, may lagay tayo dito na fuse. Ayan o. Fuse, 5 amperes. Dito natin ilalagay yan. Dito sa line 1 ng, natin. Dito sa, papunta sa timer, yung fuse. Kasi kung sakaling may nagsa-short, may short circuit, fuse ika-cut off niya yan. Yan lang yung, natin, yung diagram natin sa 5 wires. Paano naman yung 6 wires o 3 wires? Ngayon dito tayo. Ito yung washing machine complete wiring natin. Ito yung spin timer natin. Ito yung wash timer natin. Ito yung selector switch natin. 6 wires ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito sa ay complete wirings to dahil nilagyan ko siya ng spin motor. Ito yung wash motor niya. Ito sa ay 6 wires. Tapos yung natin dito, pag sa motor ay kapasitor natin ito 10 microfarad. Dito sa kabila na kapasitor 4 UF lang. Dahil ito ay spin motor lang, mababa lang yung capacitance nito ng natin, kapasitor. Kaya 4 UF dito sa kabila, yung wash motor ay 10 UF. Dahil natin, mas malakas yung wash motor natin kaysa spin motor natin. Kaya 10 UF yung nilagay na kapasitor. Ngayon ito, may fuse din ito siya, papunta sa line 1, magpi-fuse tayo dito na 5 amperes din para for safety. Ito sa ay 6 wires. Yung nasa diagram natin. Ngayon, paano ba natin gagawin itong 3 wires? Kasi kalimitan din sa nakikita natin na mga washing machine. Pag nag-repair kayo ay 3 wires. Mula sa 6 wires, gagawin natin 3 wires. Paano ba natin gagawin ito guys? Kaya pala guys, ito yung natin. Yung sa motor natin, ang spin motor, walang forward reverse ito. Ito starting at saka running lang. Diretso lang yung ikot nito, isang direksyon lang ikot ito, hindi kagaya nito may clockwise at saka counterclockwise. Yan. Ito pala yung door switch niya. Yan, door switch niya yung pag-angat-angat nyo ng pagkukuha kayo ng labahan sa dryer nyo. Ito magka-cut off para mamatay ito yung motor muna natin. Pero yung timer natin gumagana pa yan. Pagbaba mo ng pinto, saka naman ito gagana ulit yung motor natin dahil magko-close na naman ito yung natin, switch dito sa door switch. Pag inangat mo, mag-open. Pag sinarado mo, magko-close. Ngayon, paano natin ito gagawing 3 wires? Ito, pag ginawa mong 3 wires guys, wala na itong selector switch natin. Yan. Ito, wala na ito. Pag ginawa natin 3 wires, mawawala ito. Ito yung isang linya na ito. Bali kung sa totoo, puputulin mo na ito. Kakat mo na yan dito. Kakat mo yan dito. Yan, kakat mo. Tapos ito, joint mo na ito. Pero wala na yung selector switch ha. Bali dito mo na ikakat yan. Dito at saka dito. Tapos ipasok mo sa loob. Yan. Kakat mo na yan. Tapos i-joint mo na yan. Ganyan. Bali ang labas na 3 wires. Dahil pag binilang mo ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito papunta niya sa line 1. Ito isa. Yung common naman ng motor natin. Naka loop lang siya. Connected yung dalawang line 2 ng motor natin. Yung sa common. Naka loop lang yan dito. Isa lang pinuna ng linya ng sa starting motor at saka forward reverse mo na motor. Ganun lang yan guys. Wala na ito. Wala na rin yung selector switch. Magiging 3 wires na yan. Dating 6 wires, nagiging 3 wires. Yan. Putulin mo dito, tapos i-jumper mo rito. Ito. Wala na ito, putulin mo rin ito.
Wala na ito siya. Kaya ang mangyayari yan, 1 wire, 2, 3. Yan. Sige guys, sana may naintindihan kayo rito. Ito yung washing machine complete wirings dahil may pin motor siya at saka wash motor. Sige guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.